my beloved Boss Mike Cervera. Ng Miyerkules. Si Roque, hagad na yung mukha, ano? Ha? Hagad na ho yung mukha ni Roque. Kita nyo naman. Oh, sige, ano yun? Ano naman yung masasabi mo? Oo. So ngayong araw ng Miyerkules Santo, balikan po natin ang turo ng ating may kapal. Alaka! Grabe, no? Gamit na nila. Balikan natin ang turo ng ating may kapal. Ano yung Roque? Ano yung turo? Ha? Para bang turo rin ni Sara yan? Nasabi kailangan daw matuto daw tayong magpatawad. Sige, ano yung turo, Roque, ng may kapal? Balikan po natin ang turo ng ating may kapal. Naku, makadiyos pala itong mga kababayan, ha? O, tuloy. Kinakailangan po magpakumbaba at kinakailangan manilbihan ng tapat. Naklampating naman yan, Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Ano sabi? Ulit. Oy, live to. Oo, kay Celine. Live to. May kapal. Kinakailangan po na magpakumbaba. Magpakumbaba? Nagpakumbaba ba kayo? Di ba hindi? At kinakailangan na manilbihan ng tapat. Manilbihan ng tapat? Nanilbihan ba kayo ng tapat sa tao? Hindi ba ikaw din parang si Sara? Hindi mo maipaliwanag kung saan galing yung mga nadiskubreng kaperahan sa mga bank account mo. Ang dami nun, Roque. Oo. Saan galing yun? Oo. Nanilbihan ka ba ng tapat, Roque? Tuloy. Marcos Jr., ngayong 28 at 29% na ang iyong approval at trust rating. Naku! Eto na, sabi ko na nga ba gagamitin na ho nila mga kababayan yung gawa-gawa nilang fake news na rating ng Pangulo. Grabe, no? Sige, pagbigyan ho natin. Sige, mababa na ang trust rating. Sige. Paano ka magpapakumbaba? At paano ka magbibigay ng tunay na serbisyo sa bayan ngayon? Anong magpapakumbaba? Bakit siya magpapakumbaba? Ano bang ginawa sa inyo? Meron ba siyang ginawang masama? Nagsalita ba ng masakit ang Pangulo sa inyo para magpakumbaba? Sinaktan ba kayo para magpakumbaba si Pangulo? Winasak ba ang dangal mo ni Pangulo? Inagaw ba yung jowa mo? Di naman Walang ganong ginagawa. Liliwanagin natin, mga kababayan. Walang ganong ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Baka akala ninyo, meron po bang ginawang masama sa kanila? Hindi po ba lahat ng nangyari sa kanila? Sila mismo ang may kasalanan at may gawa niyan. Di po ba? Bakit ngayon isisisi nyo na naman kay Pangulo? Yang itsura mong yan, kung sana uminom ka nung binibenta ko na pampaputit, pampaganda at pampapresh, di sana hindi ganyan itsura mo. Kasalanan ba ni Pangulo yon? Kung nalosyang ka, hindi naman siguro. Di ba, mga kababayan? Sige, tuloy. Isa lang ang pwede mong gawin. Ano naman yun? Si Roque. Uy, grabe, no? Hirap na hirap ka na sa pangbabash kay Pangulo, Yung itsura ni Roque, tignan ninyo. Alam nyo, eto, mga kababayan, para maunawaan ninyo. Ang mga DDS, meron hong nakatakda bawat isa kung sino yung kanilang mga babanatan. Tulad ho ng dalawang yan. Sino ho? Si Roque at si Maharlika, nakatoka po kay First Lady at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba, mga kababayan? Yaan! Ngayon, yung iba naman, mga kababayan, nakatoka naman sa mga vloggers. Yung iba naman, nakatoka naman kay Attorney Claire, ganon. Ang galing ng diskarte nila, no? Iba-iba, hiwa-hiwalay. Talaga naman parang mga sundalo ng kadiliman na dapat
May kanya-kanyang labanan. Langya. Oo, ganun talaga eh. Sige, ganun ang diskarte nila. Sige, tuloy. Kaya lang, alam nyo, singit ko lang. Singit ko lang. Parang Attorney Claire Castro lang kontra lahat eh, no? Kontra lahat. Attorney Claire Castro lang ho ang katapat. Lahat sila bagsak. Di mo ba, mga kababayan? Lahat ho, bagsak. Wala hong pumalag. Walang makapalag, puro ngaw-ngaw sila. Galit na galit sila, galit na galit. Wala yan. Hindi yan hindi yan sabi nila, hindi makakatama. Oo, walang dating. Ang dami nila. Palikera, palingkera. Ganun yung mga banat lang nila kay Attorney Claire Castro, pero apektado sila. Tuloy, Roque. Magbitiw ka na sa presyo. Sumunod ka sa turo ng ating Panginoon. Alak! Sumunod ka sa turo ng ating Panginoon. Langya, may karapatan silang sabihin yan at magsalita. Kayo po ba, mga kababayan? Kayo po ba? Naniniwala dyan na grabe, sumunod daw sa salita. Oo, sige. Ka sa turo ng ating Panginoon. Sumunod sa turo ng ating Panginoon. Ang tanong, si Digong, yung idol mo, na gunggong, na nakakulong, sumunod ba yon? Anong ginawa nun? Di ba nagpapatay yon? At kahit ikaw di umano, marami kang pinapatay. Tapos ikaw pa may ganang sumunod sa salita ng Panginoon? Naku, Roque! Alam nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, magaling ito, mambaliktad. Di ba? Oo, yung ginagawa po nila ay ibibintang sa iba para isipin at gusto nilang sabihin sa mga tatanga-tanga at mga bobo na sila ay malinis. Malinis? Kita mo nga yung itsura mo? Sa totoo lang ho, mga kababayan yung itsura ho ni Roque ngayon para kang tsumupa ng 100,000. Para lang, yung itsura mo, Roque, para ka talagang sumubo, tsumupa ng napakarami. Oo. Nalosya. Parang pati yung mata mo, pinasukan. Luwang-luwa na. Hindi lang luwang-luwa na. Pasok. Kailangan mo na raw ng psychiatrist. Sabi ni Jose Edwin dito. Talay. Magpakumbaba ka? Bakit magpapakumbaba? Matagal na niyang ginagawa na magpakumbaba si Pangulo sa inyo, pero anong ginawa nyo? Hindi kayo humumpay. Hindi kayo humumpay sa kakapanira sa kanya. Sukdulan na kahit na anong kababuyan, binanat nyo na sa kanya. Kaya lang talagang likhang ang Diyos ay magaling, kaya siya ay hindi pinapabayaan. At kami nandito para maging kasangkapan, ipagtanggol ang tapat at totoo na naninilbihan. Di po ba? Mga kababayan, sino ho ang tunay na nilbihan? Si Pangulong Bongbong Marcos yan. Tandaan nyo yan. Marcos, tatak niyan. Tuloy. Umamin ka na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip. Mga kababayan, yung mga kabaliwan neto, yung mga kabaliwan neto, binibintang kay Pangulo. Tulad ni Sara. Si Sara, kita mo. Tuligsay mo nga, umamin ka na walang katinuan. Sino ang walang katinuan? Hindi ba kayo? Kung matitino kayo, sana hindi kayo nagtatago. Tago kayo ng tago. Di ba? Walang yaka, Roque. Ang galing nyo mambaliktad. Ang galing. Ang galing magmalinis. Oo. Bakit magpapakumbaba ang Pangulo sa inyo? Sino ba kayo? Kayo lang naman ang mga sumisira sa bayang ito. Kayong lahat.
ng mga kampon ni Satanas na ni Digong. Kayo ang sumisira saan? Sa bansang ito, sa gobyernong ito. Kayo yung pasaway, kayo lahat. Oo, di ba? Mga kababayan? O kaya nga nakulong na yung mga pinuno ninyo. Sino? Si Kibuloy namang na rapist. Si Digong na rapist din. Na mamamatay tao. Kita nyo? Ha? Mga sinalit ha? O, tuloy. Umamin ka na ikaw ay may bisyo, umamin ka. Anong may bisyo? Ikaw nga, umamin ka muna. Bakla ka ba o ano? Aminin mo muna yun. Ito alam nyo mga kababayan, yung mga banat, pambata. Pero sige, patulan natin ng pambatang salita. Roque, tanong ko lang, umamin ka na ba na bakla ka? Ilan na ba na tsupa mo? Ganon, Roque. Sorry naman sa mga salita ko. Ganado lang ako. Nagtatanong lang ako, Roque. Kung bakla ka, ilan na tsupa mo? Sige nga. Yung mga banat mo Di ba? Alam nyo, mga kababayan, minsan kailangan din natin ng kung ano yung ginagawa nilang pambabastos. Kailangan gawin din natin. Hindi po pwedeng lahat laging banal. Lagi na lang tayong nagpapakabuti. Lagi na lang tayong nagpapakabait para tuligsain yung mga yan. Kung kailangan nating patulan ng kanilang banat, banatan natin yan. Diba? Yun lang. Ang dami mong satsat. Sagutin mo muna kung bakla ka. At ang kasunod na tanong ko, ilan na chinupa mo? Di ba, mga kababayan? Ganun yun. Putik ka. Tatanungin mo si Pangulo kung nasa matino, sa dami ng proyekto, kailangan mo pa bang sagutin yon? Nasa katinuan. Kung wala sa katinuan si Pangulo, hindi na napababa ang dolyar nun. Hindi na bumaba ang gasolina ngayon. Hindi na nakapagbigay ng mga proyekto ngayon. Ilan libo ng mga bahay ang pinagawa nun. Milyon na nga. Ilan na? Ang titulo na pinamigay niya, milyon na rin. Yung ba, yung walang katinuan, bubo talaga tong baklang to. Di ba? Mga kababayan, pag bakla, tandaan nyo siya lang yung baklang ganyan. Baka pagalitan ako ng mga kaibigan. Sorry. Yung mga bakla akong mga kaibigan, di naman ganito Sa totoo lang. Di ba, mga kababayan? Minsan alam nyo, nasa mood ako ng babuyan. Kung babuyan lang, mga kababayan, talaga naman papalag tayo dyan. Di ba? Kung baboy na itsura niyan, mas baboy pa yan pag nakita nyo sa personal. Di ba? Tuloy. Na hindi mo na magagawan ng remedyo ang problema ng bayan. Ala ka, ano ka ba? Rookie, umuwi ka rito. Pag umuwi ka rito, sigurado maraming sasampal sa'yo. Oo, dahil nakita mo, hindi niya makikita kasi wala siya rito. Mga kababayan, sino na ang mga nakapunta ng mga iba't ibang lugar. Nakita nyo ba yung progresibo ng mga proyekto na ginagawa ni Pangulo ngayon? Ay grabe Ang dami mga ginagawa. Tulay, pati ang tuloy-tuloy na paggawa ng mga LRT at MRT. Abay mga grabe mga kababayan. Ang dami. Sa mga kalsada, subukan nyong magbakasyon. Lahat na madadaanan nyo, na tulay, na luma, ginagawa. Grabe. Yun po yung serbisyo. Hindi yung sasabi, salita. Build. Pero wala naman nagawa. Meron nagawa. Ilan? Bumagsak pa lahat. Anong klase yun, mga kababayan? Kaya mga kababayan, huwag kayong maniwala sa basta salita lang na salita. Sa lahat ng salita ko lang paniwalaan nyo. Pangasinan, Sambales Road, hindi lang yan. Yung Olongapo, yung papunta ng Aluminos, grabe, daming ginagawa. Opo, ang dami. Hindi lang nga dyan Kahit saan kayong lugar pumunta ngayon daming ginagawang mga kalsada. Pero hindi pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dahil hindi naman kailangan. Ang gusto ni Pangulo, tayo ang makaramdam.
Hindi yung daldal lang siya ng daldal, tapos wala namang maidi-deliver at mapapakinabangan. Diba, Alicia? Pero eto, kita nyo naman ang itsura. Kulang na lang mga kababayan. Ha? Ihuhukay na yan. Anong ihuhukay? Mukha na hong bangkay eh. Ano po, mga kababayan? Mukha na hong bangkay si Roque. Tuloy. Magbitiw ka na at hayaan mo na. Ano kita? Magbitiw na daw si Pangulong Bongbong Marcos at hayaan na daw si Sara Duterte. Abay, grabe! Pero ninyo mga kababayan, gusto nila magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte. Anong klaseng kalukuhan yung pinagagawa mo? Alam mo ba, Roque, yung nguso mo? Oo. Yung nguso mo, kapag nasubuan ko ng neto, sigurado, oo. Luluwag lalo. Mga kababayan, kita nyo naman. Sino makikinabang sa isang taong gusto nilang uyupo na nabigyan ng pagkakataon, si Sara na na manilbihan sa DepEd. Ang tanong, anong klaseng trabaho ang na-deliver sa inyo ni Sara Duterte sa DepEd? Yan. Meron po bang pagbabago sa kanyang termino? Noong panahon niya sa DepEd, tapos gusto nyo manilbihan sa buong Pilipinas? Nako! Wala na mga kababayan, alam nyo, kailangan nilang gawin yan. Kailangan nilang sabihin si Sara manilbihan para maligtas silang lahat sa mga kasalanang ginawa nila, sa mga pang-aabusong ginawa nila sa bansang ito, sa mamayang Pilipino. Ganun lang yon. Kailangan nilang iupo, dali-dalian si Sara. Kasi sandaling panahon na lang, yari na yung mga yan. Ganun lang ho yan. Gusto lang nilang iligtas yung mga sarili nila. Wala na hong iba. Diba? Tuloy. Yung mga nasa tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip? Sino? Ulitin natin mga kababayan, yung nasa tamang pag-iisip daw eh. Bitiw ka na at hayaan mo na yung mga nasa tamang pag-iisip tulad ang nino. pumalit nang sa ganun, tayo naman ay makaahon sa ating mga... Makaahon-ahon na kami. Sino ang nasa tamang pag-iisip daw? Ramona, thank you naman. Ito na. Ako, sa sambayan ng Pilipinas. Ito daw ho yung nasa tamang pag-iisip, mga kababayan. Romana, thank you ito na. Ang gusto nilang ipalit, mga kababayan, na nasa tamang pag-iisip daw po. Pasok! Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, Tangina mo ka! pag-aayuno, Putang ina mo ka! at pagbubukas ng ating puso Putang ina ninyo! ngayong Semana Santa. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Manalig tayo, Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. magkaisa tayo, Putang ina ninyong lahat! malalampasan natin ang dilim. This country is going to hell. God save the Philippines. No joke. Ayan, mga kababayan, yung gusto nilang ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay 2 taon na lang humahigit. Mga kababayan, ay wala na ho sa pwesto si Pangulo at mamimili na naman ho tayo ng bagong pinuno ng bansang ito. Ngayon mga kababayan, doon natin malalaman kung talagang marami ang mga yan. At sabi po nila ay bumagsak daw yung rating ni Pangulo at umangat yan. Ngayon mga kababayan, naglalabasan ng mga survey na peke yan. At gawa-gawa lang nila at sinasakyan ng kanilang mga troll para ikalat at inyong paniwalaan. Ganun lang ho kasimple yung kanilang mga propaganda. Yung kanilang mga propaganda na ginagamit ngayon, napakadali lang mabisto yan. Di ba? Ngayon, balikan natin si Rocky no. Ganito ba yung mga banal, mga kababayan? Pasok.
ni Maharlika? Pwede ba maging seditious yan talaga? Oh, sige, pangatwiranan mo. Yun daw ginagkita nyo ha, sa kanyang bibig galing. Ano ho ba yung mga ginagawa nila ni Maharlika? Yung bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Putik na yan. Para kang bata, Rocky. Para kayong bata ni Maharlika. Ah, mas maigi siguro kayong dalawa na lang magtirahan. Magtirahan, alin? Anong tirahan, Boss Mike? Magtirahan, basta magtirahan silang dalawa. Anong tirahan nga? Oh, si Maharlika titira kay Rocky. Si Rocky titira kay Maharlika. Oh, edi nagtirahan silang dalawa. Ah, di ba? Siguro ganun na lang, Roque. Oo. Ha? Magbiling ko sa inyong dalawa, magtirahan kayong dalawa ni Maharlika. Tira ka sa kanya, titira rin sa'yo. Ganun ang ibig ko sabihin na huwag malisyoso. Lalong-lalo ka na, tignan mo itsura mo. Ha? Para kang tsumupa ng 100 na kanina. Ito na. Pasok. Hindi po, miski sabihin na natin may mga ibang tao magagalit. Bakit? Kasi wala pong clear and present danger. Yan po ang importante. Ang dami paliwanag kasi ni Rocky. Mga kababayan, na wala naman po itong magiging silbi. Bakit to? Kailangan ho ipaliwanag itong sinasabi niya sa korte. Hindi ho sa social media. Dito na naman tayo papasok. Ginagawa na naman na lang korte ang social media. Di ba libayan? Payuhan mo nga yan. Libayan, yung kakampi mo. Payuhan mo. Huwag mong payungan ha. Payuhan mo. Sabihin mo, Rocky, huwag mong gawing korte ang social media. Huwag ka rito magpaliwanag. Doon ka sa korte. At sabihin mo na rin na aabaguduhan mo siya. Para baka sakali manalo siya. Oh. Eto na. Pasok. Kapag pananalita lamang at wala ka namang kakayahan para talagang patumbahin ng gobyerno at walang clear and present danger, yan po ay sakop ng karapatan ng malayang pananalita. Ay, talaga naman nakakatwiran. Nakakatwiran. Takot na ako kasi yan. Takot na ako kasi si Rocky. Oo, kaya dito na ho nangangatwiran sa social media para ipahatid kay Attorney Claire. Para sabihin na Attorney Claire, ayan yan daw yung katwiran, wala daw kasalanan, Siyempre mga kababayan, yung mga tatanga-tanga o utong mga DDS na naniniwala rito, ayun, maniniwala yung mga yun. Talay. So makikita po talaga natin, talagang binigyan lang kami ng pagkakataon ni Director Santiago na mapakita, masiwalat sa buong bayan yung authenticity ng pulboronic video. Alam niyo mga kababayan, pinipilit pa rin nila. Yung pulburon video nila ay totoo. O ganyan kayo ginagawang tanga ng mga tod, yung mga DDS. Mga DDS, announcement. Ganito kayo ginagawang tanga ng mga ito. Ni Rocky at ni Maharlika, biruin ninyo. Pinapaniwala pa rin kayo na totoo. Pinipilit pa rin nila na totoo. Yung pulburon video nilang daladala. Putik na yan. Tanong, libayan, patunayan mo nga na totoo yung video niya. Di ba mga kakampi mo to? Dapat maniwala ka. Totoo ba yung mga pulburon video nila? Pakisagot naman, Kasi pag hindi ka sumagot, ibig sabihin nun, naniniwala ka rito. Talay. Kaya nga po, nagpapasalamat kami. At taong bayan, ang pangako ninyo. Ayan na! Sabihin mo rin, wag lang yung taong bayan, At taong bayan daw. Sabi ni Roque, at taong bayan pangako daw ninyo. O libayan, pangako mo rin. Oo, pangako mo rin na gawin mo yung gagawin neto abangan namin. Ito na. Ano sabi? Roque, banat. Ng pulboronic video. Kaya nga po, nagpapasalamat yung authenticity ng pulboronic video. Authentic daw talaga yun. Pinipilit na itong baklang to. Taloy.
Kaya nga po, nagpapasalamat kami. Ah. At taong bayan, ha, ang pangako ninyo, Ay, ngayong naririto ng pagkakataon para mabasa ninyo ang authentication report. Ah. Maghusga naman kayo. Wag ayun! Maghusga daw, oy! Libayan! Husgan mo na raw, oy! Hindi, inuhusgan niya na nga. Galit na galit nga yan kay Atty. Claire at saka sa gobyerno eh. Oo, Roque. Ha, si Libayan, galit na galit. Oo, kulang na lang, manakit. Ayan na, oh. Mga taong bayan na mga tatanga-tanga at mga uuto at nuknukan ng mangmang. Eto na, nasa na raw yung pangako ninyo. Yung pangako ninyo, gumawa naman kayo ng kaparaanan. Baka pwede, lumusob na kayo sa Malacanang! Diba, Ate Evangeline? Ay! Ito na. na kayong magpa-petiks-petiks. Oy, ngayon na raw, huwag na kayo magpa-petiks-petiks. Sorry, oo. Sorry, Roque. Oo. Baka busy pa sila sa, sa Quaresma, nasa bakasyon pa. Yung iba, tanong mo na lang si Libayan, baka naman, pangunahan niya na. Libayan, pangunahan mo na, Nanawagan na yung kakampi mo. Wag daw kayong papetiks-petiks. Kaya dapat mag-double time kayo. Double time. Tira ng tira. Ganyan lang, kikig ng kikig. Libayan, ganon. Pag sa tingin nyo talaga na naniniwala kayo sa report na authentic yan at wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, maghusga. Ay, nako, Diyos ko talaga pinipilit. Maghusga na raw kayo. Maghusga naman kayo, please. Nagmamakaawa na, Libayan. Libayan, nagmamakaawa na yung kakampi mo. Maghusga na raw kayo. Husgahan nyo na. Sige na. Libayan, sabihin mo, bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Gumanong ka rin daw, sabi ni Roque, Putik na, gayahin mo siya, Bingig, bingig, bingig. Ganon, gayahin mo sila, Rocket Marlica. Yung mga kakampi mo. Para hindi nila pag-isipan na, ginagamit mo lang sila. Kasi pag hindi mo sila ginaya, Libayan, iisipin ng mga DDS, ginagamit mo lang yung mga DDS na tanga. Ito na. Pasok. Dahil baka ma'am niya, wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo at papayagan natin ang mga tao. Ay, nako. Asap na. Parang awa nyo na. Maawa na kayo. Maawa na kayo kay Rocky. Bilis na. Kawawa naman. Makukulong na yan. Baka hindi na umabot. Kaya halos, lubusan na yung pagmamakaawa ni Rocky. Grabe. Mga kababayan. Grabe yung pagmamakaawa. Uy, Libayan. Anong silbi nyo sa pagbabalik sa kanila? Kung hindi nyo magagawa ng paraan na mapababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, abay nagkwaresma na. Nagmahal na araw na. Magsasamer na. Aba, si Pangulo pa rin ang presidente. Aba, baka abutan pa ng Christmas yan. At bagong taon. Valentine's Day. Birthday ko. Si Pangulo pa rin ang presidente. Walang iya. Paano kayo? Wala na. So no choice na. Ngayon, tatawagin namin kayong tanga, bobot mangmang. Kung hindi nyo mapabagsak si Pangulong Bongbong at natapos ang termino niyan. Bakit? Kasi nagpakasama kayo. Nagpakasama kayo dahil sa mga ito at kay Digunyo. Ano nangyari sa mga pinaggagawa nyo? Kung matatapos rin pala ang termino ni Pangulo, di sana naniwala na kayo sa akin. Hinayaan na natin si Pangulo na tapusin yung termino. Dahil, karapatan niya naman yun. Pribileyo niya naman yun na matapos. Bakit? Hinalal ng mga tao. Yun ang hindi nyo maintindihan. Mga tatanga-tanga kayo. Di ba, mga kababayan? Tama ba? Gano'n naman talaga Pribileyo niya yun. Natapusin yung kanyang termino.
At kung gusto nyo ng bagong presidente, hindi katwiran at hindi solusyon yung magpalit kayo ng isang vice presidenteng, mahina ang ulo niyan. Gusto nyo magpalit agad? Ganon? Oo, Fernando Apuang, kanina pa ako naka-live. Di ba, mga kababayan? Ganun lang ho yun. Tuloy. natin ang mga tao wala sa tamang pag-iisip na mamuno. Hindi po Yung itsura mo. Oy, Rocky, yung itsura mo kulang na lang, mukha ka ng taong grasa. Alam mo yung taong grasa na iniwan ng katinuan, ganun ka. Diba? Tama, no? Si Rocky, mukha ng taong grasa. Sobra na sa kakaisip kung anong ipapanira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ang itsura, mga kababayan. Mukhang iniwan siya ng katinuan. Ayan, sa susunod, gaganong-ganon na yan. Manghuhuli na ng langaw yan. Uy. Mga kababayan, malupit, Our beloved Boss Mike.